na lang ang ginawa niyang consideration na hindi na lang niya sana sinira si speaker. Pero wala talaga mga kaibigan, ungrateful at talagang bastos 'no. Wala siyang nakikitang, ah, yung nakaraan 'no, hindi niya nakikita yung tulong na ginawa sa kanya ni Speaker Martin, 'di ba? Napakabuting tao po ni Speaker Martin. 'Yan. So, mga kaibigan, sino kaya ang aampon kay Sara Duterte pagdating ng 2028? Hmm. Sino kaya ang aampon sa kanya para siya ay makatakbo bilang presidente? Ay yung PDP Laban isinusuka niya. Ah, so tingnan natin kung makikiusap siya sa PDP Laban na, "Puwede ba ako na lang magpresidente diyan?" Eh, guys, si Bongo, si Bongo, alam natin, si Bongo ang magiging standard bearer ng PDP Laban, hindi si Sara, 'di ba? 'Yan ang totoo mga kaibigan. So, 'yan po ang totoo 'no, hindi po tayo dito, nag fake news 'no, okey. So, recall lang natin itong isang, 2021 'to 'no, August 25, 2021. President Rodrigo Duterte and Senator Bongo should publicly own up to their supposed plans to run for top government posts in the 22 election. Davao City Mayor Sara Duterte said on Wednesday. Sara Duterte Carpio told Duterte and Go, her father's longtime aide, to stop using her in crafting their final decision for the upcoming polls. So ito po yung sinabi ni Sara 'no, nung 2021 na wag daw siyang gamitin 'no, sinabihan po niya yung kanyang tatay at si Bongo na, "Tumigil na kayo, wag niyo akong gamitin sa ambisyon ninyo na sa 2022 polls 'no." So ito po yung kanilang, pag-aaway 'no, nag-aaway po sila since ano mga kaibigan, 2021 hindi lang 2021 guys, matagal na po yung alitan 'no ng Bongo, Sara at matagal na po na ang magkakapatid na Duterte ay may sama ng loob sa kanilang tatay. Napakatagal na niyan guys 'no. So, this was after Duterte and Go said they will back out of the race if she decides to run for president, with her controversial father explaining that he does not want to create a poor political image by having both of them seeking public office, no? So sabi niya, if they can confirm it privately, then I do not see the reason why they cannot be candid about it to the public. Sara Duterte Carpio statement. They should simply present to the people what they can offer to the country and how they can help our fellow Filipinos. So sinabihan po niya yung tatay niya at si Bongo na tumigil na sila 'no, sa kanilang ginagawa na mga publicity at wag daw siyang gamitin 'no, sinabihan po niya ang kanyang tatay. So, 'yan po mga kaibigan yung pag-aaway po nila 'yan 'no. Ah, ito naman, 'yan si Bongo, keeper of the Duterte brand. So, si Bongo daw po mga kaibigan ang kumbaga magmamana ng Duterte brand at hindi daw po si Sara Duterte 'no. So, the Duterte camp would rather ignore the obvious realignment with their ranks that pits Go against Vice President Sara Duterte 'no. So, Senator Bongo rise to the top slot in the February survey of Pulse Asia has been interpreted by the DDS as some sort of divine message. The durability of Duterte magic is still unfathomable in its lingering grip on a segment of electorate, no? So sabi po dito, beyond that Duterte camp would rather ignore the obvious realignment within the ranks that pits Go against Vice President Sara Duterte. So Senator Bongo, no, si Bongo daw generates as much excitement as melting ice, but you have to admire the man for his uncanny ability to distance himself from the controversies hounding Duterte's allies like his fellow
re-election is Ronald Bato de la Rosa. So ito pong mga kumakalat na balita, no, na eto nga daw mga kaibigan, etong si Bongo ang magiging kumbaga tagapagmana ng Duterte brand. Hindi si Sara, kundi si Bongo. Yan naman 'di ba yung yung gusto talaga ni Duterte, si Bongo po ang maging presidente at hindi naman talaga si Sara. So, marami nga po nung nagsabi, no, na parang mas anak daw ang turing ni Duterte kay Bongo kaysa kay Sara. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng parang malaking selos noon, no? Yung mga Duterte na mga siblings dahil po mas anak pa ang turing ni Duterte kay Bongo kaysa kina Sara, no? Yan. So yan po mga kaibigan. Ngayon kitang-kita na po natin yung conflict nila, no? At sa mga susunod po na mga araw ay mas makikita pa po kung paano, no, yung conflict nila, mga kaibigan, yung kanilang pag-aaway dahil nga po dito kay dating Pangulong Duterte na nasa The Hague, no? So basahin natin yung yung reklamo ni ni Abansenia, no, ni Hanelet. Okay. Hanelet, kay Attorney Kaufman, diniprive mo ako na mabisita si Digong. Yan. So, yan mga kaibigan Tignan na. Hindi na siya pwedeng bumisita, mga kaibigan, no? Si Hanelet. Ito. Si Hanelet, inakusahan si Atty. Kaufman ng pagbabawal sa kanya na bumisita. Inakusahan ni Hanelet Abansenia, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicolas Kaufman, na dahilan umano kung bakit hindi siya makabisita sa kanyang partner sa ICC. Ayon kay Abansenia, sinuspindi ni Kaufman ang visitation rights niya dahil umano'y pagsasalita niya sa kaso ni dating Pangulong Duterte na walang permiso. Sinabi ko kay Mr. Kaufman, I have nothing against you. Please don't deprive us or let us ask other people or ask legal opinion from the lawyers, sabi ni Abansenia. Sabi ko nga sa kanya, baliktad kaya tayo. Ikaw kaya ang nasa loob, ano kayang gagawin ng asawa mo? Dagdag pa niya. Nangyari ang pahayag matapos ang hiluaan sa pagitan ni Kaufman at ni dating presidential spokesperson, Harry Roque. Yan. So, mga kaibigan, no? Alam naman natin na pinapapasok talaga sa mga ganyan, no? Mga ganyan. Yung mga legal talaga, legal na asawa. At dito nga po, sabi nga po ni Sara Duterte, no, tsaka si Baste, mga girlfriend lang ito mga to kasi hindi nga sila legal na asawa. So, tinatawag lang po sila ng mga girlfriend, no? So, ibig sabihin, kapag girlfriend ka lang, wala ka namang karapatan. Kasi wala ka namang legal ban, no? Kay Duterte. So, girlfriend lang, walang legal na banding. So, wala kang choice kundi sundin na lang. Bawal kang pumunta, wala na magagawa kasi bawal ka no? So, sabi ko nga po mga kaibigan, hindi naman din po magkakalakas ng loob ng ganyan etong si Kaufman kung wala po sa kanyang kumukumpas. At yan nga po, sabi po ng marami, ito ay malamang na utos, instructions ni Sara Duterte, no? Instructions siya ni Sara na huwag nang papasukin si Hanelet, si Harry Roque, at maging ito daw si Bongo, no? Ay barred na rin o hindi na rin papapasukin, no?
So, tingnan lang natin sandali ito 'no, itong post ni GIL Review TV. Yan, tingnan natin kay GIL Review TV. Tingnan natin yung kanyang post. Ang sabi niya dito, bistado ang galawan ni Sarah. Obvious na, naglilinis na siya ng kanyang bakuran. Unti-unti nang binabaklas si Bongo at Hanilet dahil alam ni Sarah silang dalawa ay magiging harang sa mga plano niya. Pati si Harry Roque nadamay na din. Pinalalayas ni Attorney Kaufman si Roque at pinapauwi na ito sa Pilipinas. At ito pa, nag-aaway na din ang mga DDS fake news bloggers. This is a political purge. Ang labanan sa pagitan ni Sara at Bongo ay hindi guni-guni. Ito ay nangyayari na. Kaya nga kung mapapansin mo, hindi natin nakikita si Bongo na bumibisita kay Digong sa Dahig. Wala ni anino man lang. Pati si Hanelet na malapit sa puso ni Bongo, pinagbabawalan na din na bumisita kay Digong sa kulungan. At mayroon lamang isang paliwanag, hinarang sila ni Sara. Kinokontrol na ngayon ni Sara ang lahat ng access kay PRRD sa pamagitan ni Attorney Kaufman na namamahala sa lahat ng mga paggalaw na nauugnay sa ICC. So bakit nga ba hindi makagalaw si Bongo? Simple. He knows kung pupunta siya, hindi rin siya makakalapit. Matagal na silang magkaaway noong 2022 pa. Ayaw ni Sara tumakbo kasama si Bongo. Matatandaan ang PDP laban na hawak ni Bongo, binira ni Sara ng lantaran. Nanatiling tapat si Bongo kay Hanilet, hindi kay Sara. Ang totoo, hindi kailanman magkampi si Bongo at Sara. Ngayon, ginagawa lang itong opisyal ni Sara sa pamagitan ng pagbubura sa kanya. Ang sabi ni Prexy TV Vlog, hearsay. It's up to you. It's up to you kung i-deny mo, no? But that's the truth. Kung wala kang utak, hindi mo marirealize yan. Kung wala kang utak, hindi mo yan maa-analyze, diba? Yun lang yun. Utak, pagganahin ng utak. Diba? Yun. Pagganahin ng utak, sayang ang utak nyo, baka mamaya biglang mawala. No? Yun lang yun. Pagganahin ng utak. Yan. Kawawa naman, hindi na sila makabisita. Away-away na sila. Kawawa naman. Wawa naman. Ganyan talaga ang buhay. Yan. Bahala kayo sa buhay niyo, basta kami, masaya kami dito. Ang Pangulo namin ay napakagaling. Napakagaling ng Pangulo namin. Bahala kayo sa life niyo.
Ay, muted pala ako. Che, hello Che, no? Yan. Hi Che. Salamat sa panonood. Che Ceres the Force. Yan. Dali ah. Hanapin ko lang guys yung yung video na nahuli, no? Nahuli po si Maharlika na nadulas, no? Nadulas po si Maharlika at nasabi niya, no, na nanggaling yung mga instructions, mga kaibigan, kay VP Sara Duterte. So parang ibig sabihin, no, na yung mga instructions ng paninira nanggaling lahat kay VP Sara Duterte, no? Dali. Dali ah. Nandito yun eh. Tingnan natin ah. Ito. Another question. So, sino ang nag-utos sa'yo para sabihan ako, si Harry Roque, na hindi pwede mag-Marcos, magbangag-bangag, at sino talaga ang nag-utos sa inyo, sa grupo ninyo, na mag-ex yung isang babae? Kasi na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. At na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. I'm not here para Huli. Ang isda nahuhuli sa bibig. So ngayon mga kaibigan, confirm na lahat pala ng mga ginagawa ng mga DDS na to na nasa The Hague at lahat pala ng ginagawa ng kanilang mga influencer ay instructions ng Office of the Vice President. Confirm! Oh. So tama pala yung sinasabi ni Peebles Talakera na dating DDS na ngayon ay nasa BBM camp na. Tama pala yung sinasabi ni Peebles Talakera na si VP Sara Duterte ang nangunguna sa paninira kay PBBM. Di ba? Ang sabi ni Peebles Talakera, yung mga panahon na sila ay nasa kasagsagan ng may isog rally, may dumadating daw na mga banner, BBM resign, no? Mga tarpaulin, BBM resign. Andyan daw, nagdi-deliver yung mga lalaki. Magtatanong, saan po namin lalagay ito, ma'am? O, tinanong daw niya yung mga lalaki, kanino po ba galing yan? Kay VP Sara Duterte po. So, ibig sabihin, traidor pala talaga. Traidor. Biruin mo mga kaibigan during that time, ginagawa pa siya ni Pangulong Marcos na caretaker ng ating bansa. Tuwing umaalis si PBBM, siya ang caretaker ng bansa. Maayos, nakangiti sa harapan ni PBBM, yun pala, sinasaksak siya patalikod. Traidor! Di ba? O ngayon, kitang-kita na natin. Ulitin natin. Traidor. Di ba? Kitang-kita ang pagka-traidor. Mahirap guys ang mga taong traidor. Kasi kapag ang tao traidor, walang sinisino yan. Kahit sino, tatraidorin yan. Mahirap yan. I have another question. So, sino ang nag-utos sa'yo para sabihan ako, si Harry Roque, na hindi pwede mag-Marcos, magbangag-bangag, at sino talaga ang nag-utos sa inyo, sa grupo ninyo, na mag-ex yung isang babae? Kasi na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. Na-confirm namin sa Office of the Vice President na walang ganong instruction. I'm not here para ano ngayon? So, ibig sabihin mga kaibigan, yung ginagawa nila na yan na paninira sa ating Pangulo, mga instructions pala yan
ng Office of the Vice President. Galing, no? Ginamit talaga ang ahensya. Ginamit talaga ang ahensya para manira. Kaya naman pala tuwing siya ay merong press con, naninira siya sa Pangulo natin, ang gamit niya yung page ng Office of the Vice President. Grabe, ano, mga kaibigan, grabe. Ay, yan ang mga gusto ng DDS. Traidor. Yan ang gusto ng DDS. Traidor. Kitang-kita natin, no? Wala naman daw instructions na gano'n, na-confirm namin sa Office of the Vice President na wala naman daw instructions na gano'n. So, ibig sabihin, mga kaibigan, doon pala sila kumukuha ng instructions sa Office of the Vice President, doon pala kumukuha ng mga instructions ng paninirang puri. Mga kaibigan, kung pagbabasihan natin yung video, yun ang lumalabas. Di ba? Pero hindi natin alam how true. Pero kung titingnan natin ang video, yun ang lumalabas. Na doon sila kumukuha ng instructions sa opisina ng Vice Presidente. Huling-huli ang traidor sa bayan. Huling-huli ang traidor sa bayan. Diba? Ay, nako, traidor sa bayan. Kaya naman pala, ipinagkakanulo ang Pilipinas sa ibang bansa. Sinisiraan ang Pilipinas sa ibang bansa para sa sariling ambisyon. Kaya naman pala, di ba? Kaya naman pala. Now I know. Alam ko na ngayon, no? Traidor pala talaga. Traidor pala talaga. Traidor pala talaga. Traidor. Yan. So mga kaibigan, no, natapos na po yung ating topic na yan, mga kaibigan. No? So, pangalawang topic tayo, guys. No? Okay, pangalawang topic. Pero, putulin ko na muna, tapos na lang muna, no? Mag-live ulit ako sa pangalawang topic, no? Maraming salamat, Mark Vincent Madriaga. Yan, salamat po, Pet Lovers TV. Salamat po sa panonood. Thank you din kay Eddie PL Duterte, no? Salamat po sa panonood. Masterpiece. Thank you po. Boy KSP 101. Salamat po sa panonood. Amor San, salamat. Joshi Kyle Edit Official, Evelio Osorio. Salamat sa panonood. Pet Lovers, Mans TV, Amor San. Maraming salamat sa panonood. Zemor Edria, Freddy Mercurio, Magayam Dazon, Freddy Mercurio, Rona Rukub, Brian De Omania, Che Zerezafor, salamat po sa panonood. Rudy Intong Vlog, thank you sa panonood. Prexy TV Vlog, Wenner Susan Dadole, salamat sa panonood, no? Inocencio Morales, salamat po sa panonood. Den, Rino Angel, and New Legend, salamat po sa panonood, no? And thank you sa panonood, no? Adia Amo, Erna Agustin, salamat sa panonood. Ikaw lang at ako, thank you. Welmer Tapaw, salamat sa panonood. Ramel Rabina, Francisco Pezaras, New Legend. Yan, salamat sa panonood. At kay Norman Valencia, good PM po, Madam Madwin Rich, good PM din po sa inyo. And Mila Gandeza, okay.
Salamat po sa panonood at kay, sino pa ba? Abena Librado Mulaan Jr., Vilma Salido, Earl John Lapore. Yan, salamat po sa panonood. And Rancetor Malasti. Yan, salamat po sa panonood. Mario Monte Alegre. Raquel Valdez, Raquel Tibayan. Vilma Saledo. Josephine. Paul Florentino Bernardo. Sherwin Lopez. Yan, marami pong salamat sa panonood, no? Edison Campo. Yan. Rinong Hell and Didat Rufino. Yan. Bye-bye and God bless. Babalik po ako for another live. Babalik po ako kung maganda po yung ating susunod na topic. Patungkol po ito, no, mga kaibigan, sa